Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. In this video is ating pong panunuorin itong naging interview dito kay CJ Opiaza kung paano siya naghanda dito sa kanyang evening gown competition. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At dito sa interview mga kapolitika ay kwento po ni CJ Opiaza yung kanyang 1 hour na preparation dito sa nasabing beauty contest. So, bigyan lang po natin ng reaction kasi napabilib ako talaga dito kay CJ mga kapolitika dahil masasabi natin na all around at yung pahayag nga ni Mr. Nawat na sa mga susunod na taon ay dapat isang CJ Opiaza na naman po ang ating ipapadala dito sa kanyang beauty contest. But tila ba ang sabi at ang komento ng mga netizen ay napakahirap daw sundan itong yapak ni CJ kasi kaya niya mag-makeup ng sarili niya, kaya niya mag-ayos ng on her own. So yun daw ang gusto ni Mr. Nawat sa mga susunod na beauty contest dito sa Miss Grand International na ipapadala ng Pilipinas. And mga kapolitika, naalala ko rin pala yung sinabi ni CJ doon sa yung dinner nila before nag-start yung Miss Grand International na kung saan sinasabi niya isa daw sa mga struggle niya is itong gown kasi parang incomplete or ipapadala pa lang doon sa kanya, but masasabi natin na naitawid ng maayos ni CJ at na-perform, na-execute niya yung game plan. So talagang grabe pala talaga ang naging sakripisyo ni CJ kung tutuusin mga kapolitika kasi doon nga sa doon sa preliminary na evening gown parang may gala ata yun sila or ano ba yun, ang isinuot doon ni CJ ay parang hiniram niya lang. Okay, so nakakabilib kasi dahil dito sa kanyang naging pagsisikap niya, kumbaga yung perseverance ni CJ Opiaza ay hindi talaga matatawaran mga kapolitika na kung saan ay kayang-kaya niya na itawid niya yung competition at nagtapos pa bilang first runner-up sa kabila ng mga struggle at ng mga challenges dito sa kanyang pagsali sa beauty contest ni Mr. Nawat. So narito po ang naging pahayag ni CJ Opiaza patungkol doon sa preparation niya sa evening gown competition. So, sabi ni Sir Max sa akin, I have the freedom to choose if I would want to wear it with a cape, without a cape, or kung anong gusto kong gawin. And of course, gusto kong makita siya ng lahat na meron siyang cape and that I can remove it. So, what we did was, when tapos na lahat ng events ko that day, and nagkapag-ayos ako ng mga gamit ko, we went straight to the parking area where no one was there. Dinala lang namin yung cape, and then tinry namin siyang i-connect sa back ko, and then I was just doing the routine I had in mind na gusto ko kung paano lalaruin yung cape. So I was practicing there for like an hour just for that kasi medyo critical yung cape since yung snap-on niya dito meron siyang mga stones. So pag mali yung hawak ko ng fabric, hindi ko mababato for the slow-mo. But when it comes naman dun sa slow-mo, actually, thank God, it was on time. Like, nakaharap na ako. Hindi awkward tingnan yung ginawa kong pose. Kasi, I really had no idea kung kailan siya magsa-slow-mo. But I know na merong slow-mo. Sinabi naman sa amin yun na pag pumasok kami. So, yun yung mga pinractice ko doon. Kung kailan ko tatanggalin, saan part ko tatanggalin, kailan ako iikot. So, yun. But I'm really thankful for Sir Matt for allowing me to wear his creation. Napabilib din ba kayo mga kapolitika dito sa pagsisikap or sa perseverance ni CJ Opiaza dito sa Miss Grand International? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.